Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Renz Owen D. Alpon. At ngayon ituturo ko sa inyo kung ano ang calculus. Pero ngayong araw na ito, magkakaroon lang tayo ng maikling introduction kung ano nga ang calculus. So, ano nga ba ang calculus? Ang calculus ay isang branch ng mathematics kung saan pinag-aaralan ang continuous rate of change. Tinatawag din ito na infinitesimal calculus dahil dito rin ay pinag-aaralan ang rate of change sa napakaliliit na scale. Ngayon mamaya, ide-define natin kung bakit siya infinitesimal calculus. At ngayon, unahin muna natin ang mas mababaw na definition ng calculus sa illustration na ito. So, meron tayong kotse mula sa point A. Ngayon, pumunta siya papuntang point B. So, ngayon, ito yung mga values natin. Yung D natin is distance, which is 75 kilometers. Tapos, yung time natin is 2.5 hours. So, ngayon, ang tanong dito ay, ano ang speed ng kotse? Ngayon, alam naman natin ang formula para sa speed is equal to distance over time. At yan na nga, in-input na natin yung mga values. Ayan, nakakuha tayo ng 30 kilometers per hour. Pero ang tanong ko sa inyo, palagi ba na 30 kilometers per hour ang takbo ng kotse? Posible na nagsimula ito ng mabagal, huminto ito, bumilis ang takbo, bumagal, o dahan-dahang bumagal. Ngayon, ulitin natin yung illustration natin. Ngayon, susubukan natin hanapin ang mas accurate na speed ng kotse. Ngayon, si kotse ay nasa point A. Pumunta siya ulit ng point B. Ngayon, mas pasimple natin ang illustration. Ngayon, ito na yung line segment. Line segment lang ito. Ayun. Ngayon, kapag hinati natin yung line segment, mas makakuha tayo ng mas accurate na sagot kung ano ang speed. So ngayon, isipin nyo, may speedometer sa bawat hati. May ginamit na speedometer, nasukat natin kung gaano kabilis tumakbo yung kotse. So para sa unang line segment, which is labeled as A1, na measure ay 18 kilometers per hour. Sa A2 naman is 32 kilometers per hour, and so on and so forth. Ngayon, para mahanap natin kung anong speed niya, i-consider natin yung speed niya as average speed, which is equal to, i-add mo lahat ng value sa bawat line segment, tapos i-divide mo kung ilan sila, kung ilan yung hati sa line segment. So, meron tayong 29 kilometers per hour. At tandaan natin, ang una nating sagot is 30 kilometers per hour. Ngayon, sabi ko nga, kapag mas hinati pa natin yung line segment, mas makakuha tayo ng mas accurate na sagot kung ano ba talaga ang speed ng kotse. At ngayon, dadating na tayo sa kung bakit tinawag itong infinitesimal calculus. Meron ngayon tayo, ulitin natin yung illustration natin kanina, mula point A papuntang point B. Ngayon, para makuha natin ang speed, ang mas accurate na speed ng isang bagay na tumatakbo mula point A papuntang point B, hatiin natin sa dalawang line segment. Ngayon, mas accurate yung sagot natin ng speed kaysa sa i-measure mo lang sa isang buo. At kapag hinati pa natin, mas accurate pa ang makukuha mong sagot kapag mineasure mo yung bawat line segment na yan. Hatiin pa natin. At hatiin pa natin. At hatiin pa natin. Ngayon, napakaliit na ng mga line segment na hati. Mas accurate na yung sagot natin kaysa sa mga kaninang hati. Ngayon, kahit hatiin natin yan ng hatiin hanggang walang katapusan, hindi tayo makakarating sa totoong eksaktong bilis ng kotse. Kaya nga tinawag siyang infinitesimal, napakaliit at walang hanggan. At yun na nga, hindi natin makukuha ang eksaktong bilis ng kotse. Maraming salamat po sa pakikinig. Ako ulit si Renz Owen D. Alpon. Yun lamang po.